Tahimik ang buong conference hall. Walang kahit sino ang nangangahas magsalita. Lahat ng mata ay nakatuto kay Samantha, at si Vanessa naman ay nakayuko habang nanginginig ang mga kamay. Tumayo si Samantha sa harap ng lahat. Hindi siya sumigaw, pero mas nakakatakot ang kalmadong boses niya. Sa unang araw ko sa kumpanyang ito, nagkatinginan ang mga tao. Nakita ko kung paano sigawan ang janitress. Nakita ko kung paano gamitin ang takot para makontrol ang iba. At mas lalo siyang kinabahan nang ilabas ni Adrian ang isang folder. Miss Vanessa Cruz. Napatingin siya. Ano po? May records ng workplace bullying at maling pagtrato sa mga empleyado. Nagulat ang buong opisina. Hindi nila alam na matagal na palang iniimbestigahan si Vanessa. Lumapit si Samantha at tumingin diretso sa kanya. Binigyan ka ng kumpanya ng pagkakataong maging leader. Pero ginamit mo ito para maging mapang-api. Tuluyan ng bumagsak ang luha ni Vanessa. Pasensya na po. Nagkamali po ako. Ngunit umiling si Samantha. Hindi lang sa akin ka dapat humingi ng tawad. Tumingin ka sa mga taong sinaktan mo. Napalingon si Vanessa sa mga empleyado. Yung mga taong dati niyang pinapahiya. Ngayon, sila ang tahimik na nakatingin sa kanya. At doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng ginawa niya. At saka ibinigay ang pinal na desisyon. Tinatawagan ko ang Human Resources Department upang ipatupad ang termination ni Miss Vanessa Cruz. Hindi, please. Ngunit tapos na. Lumapit ang HR personnel upang kunin ang kanyang company ID. Dahan-dahan niya itong ibinigay habang umiiyak. At sa unang pagkakataon, wala nang natakot sa kanya. Wala nang yumuko. Wala nang sumunod dahil tapos na ang kanyang paghahari. Habang papalabas siya ng conference hall, narinig niya ang huling sinabi ni Samantha. Ang tunay na lider ay hindi kinatatakutan. At tuluyan nang umalis si Vanessa. Pagkatapos nito ay bumaling si Samantha sa mga empleyado. Ngumiti siya at sinabi, mula ngayon, sisimulan natin ang bagong kultura sa kumpanyang ito. Pantay-pantay ang lahat at ang respeto ay para sa bawat isa. Unti-unting nagpalakpakan ang mga empleyado. Dahil sa wakas, may CEO na handang protektahan sila. At habang nakatayo si Samantha sa harap ng lahat, alam niyang mahaba pa ang lalakbayin ng kumpanya. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na muling magkakaroon ng taong maghahari-harian sa Mendoza Corporation. At doon nagtapos ang kwento ng babaeng nagkunwaring ordinaryong empleyado at ng mayabang na empleyadong hindi alam na ang kanyang minamaliit ay ang mismong CEO ng kumpanya.